The reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course, we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course, leaders. We've created POPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help DICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine, and that is to provide assistance, free training, and coaching to those who wants to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to FAPSTOC's Friends and Online Professionals. This show is for you. FAPSTOC is brought to you by FAPSCO, the national-based cooperative for and by Filipino online professionals. And kung hindi nyo pa nalalike ang aming page, please like our page, fapsco.com, facebook.com/papsco.ph, and meron din po kami sa Instagram, sa YouTube, sa LinkedIn, and you can also visit our website, fapsco.ph. Okay, thank you our partners, si CJ na nasa likod ng aming show sa FAPSCO Media, sa FAPSCO SM team and the membership committee, and also sa mga FAPSCO members na palaging nandyan, na nakikinig, nag-review sa aming show. And of course, sa mga other Filipino online professionals industry. So, kumusta ka naman, Rosh? Para pagod na pagod ka. Asan ka ngayon? Pagod na pagod. Nasa Bataan. Kakatapos ng klase sa TESDA, pero okay naman, pauwi na uli para makabawi tomorrow kasi online classes na kami tomorrow. Yan, good to yan yung kagandahan, 'di ba, ng online. 'Di ba? Ang nangyari, tayo mga online professionals, mabilis tayo na naka-adapt nung nagkaroon ng pandemic kasi nga online talaga tayo. So ako naman, nandito ako sa Quezon Province, so I can also do my work kahit nasa loob lang ng bahay, 'di ba? So yes, do sa mga audience po natin ngayon, yung kapag meron po kayong question sa our guest natin,
is pakilagay lang po sa chat box at amin siyang babasahin mamaya. So, ready na ba kayo? Introduce na natin ang ating guest, Rosh, ha? Go, go! Okay, ang aming pong guest po ngayon ay si Vincent Coronel. Siya ay isang civil engineer by profession. So he was able to put experience as a project engineer into use as an online professional. He currently works as an engineer at Millwork Company. The decision for him to be stay-at-home dad was something that he and his wife already agreed on before the pandemic. His wife worked at the time, provided better HMO benefits, and their kids needed someone to look after them full time. When the pandemic hit, just like everyone else, they needed an additional source of income. So Sent started looking for jobs that were related to his previous work experience. The journey wasn't easy. He started with Jurassic Core to Do PC. Ang tagal na Jurassic talaga, no? And he got interviews and was hired for work when were unrelated to his specialization. He got into sales and marketing first before finally landing his dream job as an engineer for the Millwork Company. Engineer Sense proves that dads can do what moms do best. So, focus on kids but still earn a good income. All from the comfort of home. Ayan, talaga iba talaga ang comfort ng home natin. So, magsimula na tayo. Hi! Hello! And good evening. Hi, Sen! So, ang aming question, question kagad eh. So, can you tell us more about your journey as a civil engineer before transitioning to remote work? So dati, bago pa ako mag-remote work, so as civil, kasi pa sinabing civil ka, either ang baksak mo sa, kung sa Pilipinas construction, or design, or education, tuturo. So ang pinakamadami talaga ng construction. Medyo sablay-sablay ako sa design nun, kaya ang patak ko nun sa project management. Parang 6 years dito sa Pilipinas. Tapos after, 2 years ako sa Saudi. Tapos balik ulit dito sa Pilipinas after 2 years. Yun na. Biglang tama ng pandemic ng 2020. Kaya nag-ship ako ng online. Although dati, bago pa siya mag-pandemic, meron nang nagre-reach out sa akin. Mga batchmate ko ng college. Kasi nag-ano na sila parang nag-online na sila. Ang clients naman nila, taga Singapore. Ang problema lang, medyo sablay sa schedule ko kasi mag-i-start ka ng 4 a.m. hanggang 10 a.m. Ang pasok ko nun parang 10 a.m. pero kailangan ko mag-prepare. Kasi magta-travel ka papunta sa office. Kaya hindi ko na rin siya nakuha. Pero naririnig ko na siya ang online before. Although hindi lang ako nag-pursue. Alam mo, iba yung iba kasi yung mga dads na nasa online work, lalo na pag engineer, sanay sa labas, sanay sa action. Paano ka nag-transition? Di ka nahirapan? Yan ang medyo mahirap nung una. Kasi una, pandemic. So, ang pinaka-option mo talaga, maghanap ka sa online. Ang dami nun na madaming nag-o-offer. Kaso, hindi siya yung line of expertise ko. Kasi most of the time nga, nasa site ako project management pa. So, although applicable siya ngayon, pwede ka mag-project management na mag-handle ka ng site. Pero before, nung pandemic, mahirap talaga. Tapos ang madalas na hinahanap nila, mga quantity surveying, mga talaga, hindi siya pang-office siya, pero pwede mong gawing online. Kaya yun, nung naghahanap ako ng work, nag-a-apply ako, hindi ako natatanggap kasi yung background ko, project management malayo dun sa ina-applyan ko. Although, civil engineering pa rin siya, pero wala akong experience doon. Mahirap talaga. Hindi pala pag sabing engineer, akala ko pag engineer, magbubuo lang yan ng bahay or ng kung ano man. Maraming engineer. Pa pala siyang din. Parang napaka-general pang civil engineering Kasi pag sinabing civil engineer ka, pwede ka mag-pursue ng structural,
yung mga nagde-design ng structure, pari sa building, magsosolve ka, calculate mo yung kailangan, ganito, ganyan, ganyan. Tapos pwede ka rin mag-project management. Pwede ka rin sa civil works, yung sa, wari ay sa lupa, yung may land development kayo, pwede ka rin geotechnical. Madaming branches yung civil engineering. So, hindi lang siya yung halimbawa, pag sinabing civil engineer ka, oh, dito ka sa construction. Yan, patak mo sa field. Hindi. Madami siyang option. Pero yun nga, dahil yung field talaga namin yung civil engineering, yung pang field talaga siya. Bihira siyang pang online. Kaya, nung una, ang hirap maghanap. Nakailang application na bago mo nakuha yung first online job mo? Balit, yun nag-start ako noon, December. Nag-start ako ng October yata. October siya. 2020 or August. So, something like that. Pa-end na yung taon. So, nag-a-apply. Siyempre, nag-a-apply ka ng online. Type mo. Online jobs. Sabay labas ng online jobs PH. So, search ako doon. Tingin, apply. Siguro, madami rin. Mga 20 siguro. Konti pa yun Maraming Hindi kasi hindi ako nagmamas apply hindi ka nagmamas-apply. Oo, yung iba kasi. Targeted yung ginagawa mong application. Kasi kung yung at least meron kang tatamaan, hindi yung basta ka lang bumato sa hangin. Bahala na si Batman kung sinong tamaan. Siyempre, pag babato ka, kailangan mo makikita mo muna kung itatamaan ba talaga. At least, may chance ka. Kaya, 20 lang siya. Pero most of that, either related or may counting expertise. Mga gaano katagal, ay mga ilang months bago ka nakakuha ng first job mo? Yun, kasi kung August yun, first job ko, next year na yun, ng April Matagal din matagal siya. Ichinaga mo. Yung iba niyan susuko na. Oo. Hindi, kasi wala ka naman nasa bahay lang ako nun. Second choice. Anong nasa isip mo noon? Nung halimbawa nag-apply ka tapos hindi ka natatanggap, yung mga ganun. Ano nasa isip mo? Ano sa isip ko? Hindi, ang una kasi noon, parang ang kailangan ko nga work. So, nung nag-a-apply, medyo nung part ng 3 months or 4 months, nag-a-apply ka. Siyempre, shift ka na ng tingin ka na ng iba na may mga data entry, yung mga simple task lang. Nag-a-apply din ako. Hindi na ako tinatanggap. Kasi one time, Qualified ka. one time, nag-interview sa akin. Sabi, sir, ano ka pala, civil engineer ka pala, license ka pa. Bakit mag-a-apply ka dito? Sabi ko, hindi ako tinatanggap dun sa field ko Baka sakali tanggapin niya ako. Ayan, sabi, ay, hindi po. Tapos hindi na nag-reach out. Sabi, sayang naman sir, professional ka pa naman. Sayang naman yung professional mo, saka yung experience mo. Okay. Di apply ulit. As Yung one iba time, okay, sige. sige ako na. Nung time na nag-a-apply ako basta in between that October to April bago magka-first job, may in-applyan din ako na isa. Kaso siya, LinkedIn, post lang siya ng LinkedIn. So naghahanap sila yung work ko ngayon, sa millwork, sa engineering millwork. Siya, sa Makati, kasi employee siya nung kumpanya sa US, pero nandito na siya sa Pilipinas. Dito na siya naninira kasi ayaw daw niya doon. Parang, yun nga. Tapos naghanap sila ng engineer, yung design na ganyan. So, ang ginawa niya, post siya sa LinkedIn. Sakto. Kung pagka-post niya, parang ilang minutes pa lang, nag-send na ako ng application. So, in interview, ganyan, okay. Yan, punta ko Makati, ganyan. Sige, ganito, tawagan ka na lang namin. Pero yun, nag-reach out sila na mag-start na ako. A year and a half. Ang tagal. Oo. So, sabi nga nung asawa ko, bogus yata yung in-applyan mo ng December tapos nagtatanong-tanong ka pa. Hindi, okay to. Matagal lang talaga silang
gumawa kasi parang first time nga nila mag-hire ng ganun yung setup online. Tapos local ko, Filipino. And then, yan yun. Oh, yun, ito na yun. Parang bago. Ayan. Sandali lang. Matalastas tayo. Kamusta ka, Je? Where are you? I'm driving. Ayan. Good evening, engineers. And ako yung curious lang ako. Nasa engineering background na yung work mo ngayon, no? So, paano yung trabaho? I mean, how do you do the engineering stuff? Pag online, di ba usually dapat may mga measurement pa yan, ganyan. So, how do you do the engineering stuff online? Kasi yung sa current work ko ngayon, ano siya, parang halos lahat kasi kahit hindi ka na magpunta sa site eh. Kasi nasa manufacturing kami. So, lahat nung site related, ang nag-handle nun yung project management. Saka yung nandun na sa site. So, more on sa nagpo-provide kami ng drawings bago yung construction. Saka yung mga measurement naman, pinapadala na lang sa amin galing sa site. So, i-adjust na lang namin prior to fabrication. So, wala talaga siya, hindi siya fit na, paano tatawagin? Although relate kami sa site, kahit na hindi kami magpunta ng site, okay lang. Hindi ko ma-imagine. Madadala sa bahay yung engineering. Nakita ko kasi nung pinapagawa yung bahay ko, meron silang mga pang-measure. Di ba yung gano'n na pindutin lang na gano'n. May, anong tawag doon? May laser na pointer. Parang laser pointer. Tapos nare-record na kung ano yung sukat. Hindi naman sinukat ng gano'n. So, nakakatuwa na yung technology gano'n na. Tapos para magawa yung mga bagay na normaling ginagawa mo dati sa field na nasa bahay ka na, parang it's amazing what technology can do. Pero ikaw, as an engineer, hindi mo ba nami-miss yung action? Kasi lalaki, normally, gusto may action eh. Tapos biglang nakaupo ka lang sa desk mo maghapon. Nami-miss minsan, pero pag iniisip mo kasi una, sa site ang init. Sa bahay nakaupo lang ako, may aircon pa ako. Tapos punta ka sa site. Ang site mo, halimbawa, kasi yung site ko dati nun sa UPLB. So galing akong Taguig. Babiyahe ka ng 3 oras. Tapos pabalik 3 oras ulit. Tapos matatraffic ka pa. Tapos minsan pipila ka pa. Ang haba ng pila. Sasakay ng bus. So sasabihin kong mamimiss ko, hindi. Dito na ako sa bahay. Diba? Eh, isa akong question. Di ba na-mention mo na doon sa binasa ko kanina na Jurassic yung computer mo? Di ba? Hindi kasi Hindi tawag ka, tapos working from home, tapos Jurassic pa yung computer mo. Ano yung mga naging challenges mo? Anong ginawa mo para kasi magawa mo yung mga work mo? Hindi nag-a-apply ako noon apply. Siyempre may mga trial yun eh. Halimbawa, madali lang naman yung mga trial. Ang problema noon, may laptop ako dati na ginagamit kong pag-apply. So medyo bago-bago pa yun kasi mga 2020. So binili ko siya 2015. Ganyan. So 5 years lang. Nag-a-apply ako. Nagtatry na ako mag-trial test. Namatay yung laptop tapos hindi na mabuhay. Shit, anong gagawin ko nito? Ako paano ko itatry? So, inaalala ko, meron ako noon na PC dun sa bahay namin sa lumang bahay, Sampaloc. Kaso ano pa yun, bago pa ako mag-abroad noon, year 2009 yata. Ganun. Kaya ang tawag ko dun Jurassic. Kasi yan talagang luma na. So, yung era niya, kumpara sa mga technologies today, ano na, ang dami ng pinagdaanan. So, ayun, nung pinadala ko dito, tapos yun din yung una kong ginamit nung first work ko na nakuha nung April. So, hindi naman sila nag-ask ng specs. Kasi sabi nila, basta na-open mo to, tapos na-open mo yung browser, tapos nakapag-open ka ng MS Teams, okay na yan. Sige, okay. Hindi ganun. Yun nga lang mabagal. So, after, bagal.
Kasi mag-open ka na MS Teams, pag nag-open yung video ng MS Teams, wala na, 100% yung CPU mo. Wala nang magagawa. Oo, wala kang magagawa. Parang, I think lahat tayo umabot dyan. Kasi ako di rin naman ako nagsimula sa laptop. Nagsimula ako sa PC. PC din ako. Di ba yung mga PC na, kasi sinarado ko yung computer shop ko before. So, syempre, anong gagawin ko sa mga sobra, di na sa akin. Yung iba, na ibenta, yung iba na sa akin. So, yun yung ginamit ko hanggang sa nakabili ng laptop. Di ba? I think lahat naman siguro, nagsimula sa ganun. Yung mga sinuwerte-swerte na siguro yung mga bagong henerasyon. But I think most of us that started like, 5, 10 years ago, so sila yung tayo yung mga parang mas medyo nahirapan pa kasi noon mas konti pa lang yung mga coaches. So how were you when you were starting? So nag-apply ka lang diretso, wala kang finalo na tao, wala kang napakinggang course, wala kang coach na alam mo yun tumulong sa'yo. Wala, ako lang. Kasi ang isip ko noon, ang focus ko, syempre hanapin ko, kaya kakaunti yung applications ko nun. Ang tinatarget ko lang talaga noon, yung may chance ako na makuha. At saka may background ako. Kasi manghirap naman nun, sabihin mo yung, ano yung sinasabi nila nun? Kalimutan ko yung term. May term nun sabi, yung fake it till you make it. Hirap Fake it, nun. make it. Maraming gumagayo. Oo. Madami kasing sasabihin nun, fake it till you make it. Pero pag actual work na, siyempre, mahirap yung tatanungin ka, sige po. Hinahanap sa taas ng Hinahanap sa mo yung sagot. So, kaya yun, kung 20 lang applications, at least pag tinanong ako, alam ko yung sasagot ko. As much as possible, medyo nagli-link yung kailangan nila saka yung kaya ko i-provide. Totoo yan. Hindi lang lahat ng tao ay naglaland sa mga trabaho na gusto nila or naglaland sa mga direction yung direction ng course na kinuha nila. And sobrang swerte mo lang din kasi nandyan ka sa trabaho na gusto mo and in line with your profession. So, what can you say with those people who are still struggling right now na katulad mo nung nagsisimula ka pa lang ay nahihirapan at naghahanap din ng direksyon sa buhay online? Sasabi ko, keep trying lang. Ganun. So as much as possible, kung may target ka, at least yung target mo, palakihin mo yung target. What I mean for palakihin is, educate yourself, para mas maraming chance na tamaan mo yung target mo. Tapos, kung target mo talaga, halimbawa, gusto mong project management online, so kuha ka ng mga certifications, ganyan. Tapos, tingnan mo na din kung anong kailangan nila. Minsan kasi ganun yung ginagawa ko pag nagse-search ako ng job. Tinitingnan ko yung requirements. Tapos kung wala ako nun, titingnan ko kung anong kailangan para makuha yon. So, kung free naman siya, minsan nag-ano din ako, certificate yung online. Kasi ang dami na ngayon ng mga learnings, tapos bigyan ka nila ng certificate online. Yun nga lang, pero pag actual, medyo minsan hindi siya applicable, pero certificate pa rin. Pero pwede mo pa rin ipambahala. Ang galing ng thinking mo, no? Kasi yung iba, kasi parang ang ginagawa nila, siyempre, parang may job post. Diba? Tapos may job description, tapos kung ano yung requirements. Kung wala kang isa doon sa requirements, siyempre, huwag ka na muna mag-apply doon. Kunin mo yung requirements na yun. So, pagtingin mo ng isa pang job post, kung may requirements na rin na nandun, at least meron ka na, pwede ka na mag-try. Oo. Para meron ka ng listahan. Oo, may listahan ka na. So, di ba ngayon ikaw ay stay-at-home dad? So, sa tingin mo, ano yung naging impact ng pagiging stay-at-home dad sa relationship mo sa iyong mga anak? Ay, nababantayan mo 24/7, mag-aasaran kayo hapon. Kasi
dati, halimbawa, punta ka ng school, kung bata ako, tatay ko kasi nasa bahay lang din, stay at home din. Yung mom ko yung nagwo-work. So, ayun, bisan lang kami magkikita. Pag nasa school ako, hindi kami nakikita ng tatay ko. So, lumaki ako sa ganun na background. Kasi dati, ang tatay ko parang na-operahan sa bato, sa kidney. So, hindi na siya nakapag-work. Yung mom ko na lang yung nagwo-work nun. So, lumaki ako na parating kong kasama yung tatay. Nasa side ng tatay. So, I How think, about sa love life? alin, sa love life, nandito pa rin si Sa nanay. Mrs. Sa Paano nanay. siya nakatulong sa relationship niyo nung nanay? Eh, syempre, parati kayo magkasama. Kakasuyaan na kayo minsan. Aasaran. Pero Oo. ang maganda kasi nun, yung parang nawawala yung, kasi yung iba kasi, parang nagsiselos doon sa halimbawa sa opisina mo. O, Ah. di ba? Hindi mo mawawala sa mga tingin ko, hindi mawawala sa babae yun eh. Siselosan mo yung ka-opisina. Nakita ganyan, sabihin ganyan, ganyan, ganyan. Papaliwanag ka pa eh. Kung nasa bahay ka. Okay, di, wala yung factor na yun. Kayo Wala. lang. Wala Paliwanag. Wala ka nang papaliwanag. Tapos, halimbawa, traffic ka sa labas. Tagal mo umuwi, ginawa ka pa. Ano? Parang may pinagugutan na. Hindi. Kasi makikita mo, ganun kasi yung ano parang typical na eh. Diba? Lalo pag lalaki, kasi lalaki provider, sila yung nasa labas lagi. Tatrabaho. So, hihirap. Tapos, pag uwi ng bahay, pagbibintangan pa nung misis. Normal yun, oo, sa mga Normal asawa. yun. Oo. Hindi naman siguro mga Parang wala. may hugot talaga yung mga bintang eh. No? Meron, oo. Tatawa ko. Hindi mawawala yan. Diba? Pero curious lang kasi 'di ba part of the reason why ikaw yung nagstay at home at hindi yung wife mo is because parang mas maganda yung benefits na nakukuha niya sa trabaho niya at that time. So, may parang difference na bang ngayon na may sarili ka na ring work na within your field din talaga as compared to nung nag-uumpisa ka pa lang as a stay-at-home dad? Difference ng Siguro financially, parang mas nakaangat. Ano yung parang naging financial rewards ng pag online? Financial rewards, mas malaki syempre kumpara dun sa dati. Kahit nung nag-work pa ako. Laki. Tapos yun nga, syempre, less ng, ewan ko kung less gastos din. Hindi eh. Parang mas magastos pag nasa bahay eh. Kumpara Kasi sa... nagpapadeliver. Oo. Nagpapadeliver. Order ng order ng kailangan. Dati kape lang yung kailangan mo sa site eh, 5 piso. Eh ngayon parang 500 times 100 yung price. Mas malaki naman kasi yung kita mo ngayon. Yun nga, tataka din ako nung lumaki yung kita mo, laki din yung gastos. Hindi, tsaka kasama mo yung mga anak mo, syempre gusto mo yung kung kakainin mo, kakainin din ng mga anak mo at minsan mas marami pa silang kinakain, di ba? Hindi, ako din umuubos eh. Ay, kami na nga lang ni yung Mrs. waistline. So, ang next na tanong is, may difference ba sa physical attributes mo? Kumpara sa online work? Oo. Oo, meron. Tumaba. Siyempre, hindi ka na masyadong lalakad. Nakaupo ka lang minsan maghapon. Exercise ko lang paglalaba eh. Sa abado. Naglalaba tas Gawaing bahay. Ano? Oo, washing machine. Automatic na washing machine. Ay, hindi naman. Anong ginawa? Wala na rin ginagawa. Kumpara dati sa site, gala-gala ka sa site. Yan, lakad-lakad ka. Pagdating ngayon, upo ka na lang maghapon. So, question lang, 'di ba, typically ang mga dad talaga sila yung umaalis, sila yung lumalabas ng bahay, doon yung work nila sa labas. Hindi masyadong yung stay at home dad na nagwo-work at home. So, kapag may mga dad na mga gusto maging role model kanila, gusto nilang mag-dive into freelancing, into stay at home, to work from home. So ano yung mga advice na gusto mong ibigay sa kanila na mga dapat nila i-consider kung gusto nilang maging kagaya mo?
Una, siguro dapat introvert ka. Kasi mostly ng mga daddy, di ba? Gusto nila may mga barkada. Ako kasi pili lang yung barkada ko. Siguro kakasya lang sa kamay. Kasi minsan hindi ko pa nakikita. Medyo introvert kasi ako, ayaw ko nakikihalubilo. So unlike kasi kung nasa labas ka, nagwo-work, syempre kasama yung mga barkada mo, minsan inuman. Kaya ako hindi, umiinom. Kaya taong bahay lang talaga ako kahit nung nasa Saudi ako. Eh, sabi nga sa akin ni Mrs., hindi ko ba naboboard dun sa Saudi? Di ba ako mabobo? Pag day off naman, naglalaro lang ako sa laptop, maghapon. May trabaho, nandun lang sa site. Nanonood lang, sa cellphone lang din. Paano ko lumalabas? Wala, di ba walang mga pasyalan din? Bakit ako lalabas? Sa bahay nga lang ako eh. So yun, kung yung iba, kung nagbabalak silang mag-stay at home dad, work from home na dad, siguro kailangan i-consider yung mental health nila. Kung kakayanin ba talaga Kaya nila nila. Oo. kasi yung iba medyo sila kailangan nila ng company aside from the family nila. Kung sanay sila dun sa ganung setup. Kasi mahirap. Pabaliktad talaga yung mundo mo at sabihin mo na yun yung trabaho mo sa labas, kaya mong gawin sa bahay. Iba yung environment sa office or sa man kumpara sa bahay. Kahit sabihin mo may office ka sa bahay, bahay pa rin yun. Oo. Totoo yan, totoo yun. At saka yung wala kang makwentuhan. Minsan kasi sa mga tao na nangangailangan ng kausap, madalas, para sa kanila burden yun eh. Siguro nga, ina-assess ko rin yung sarili ko. Ako kasi pwede akong lumabas, pero pwede rin ako ikulong sa bahay. Hindi ako naghahanap. Pero pag nasa labas ako, hindi rin naman ako yung nagkaka-anxiety attack kasi maraming tao. Hindi rin naman. Nakapagod, oo. Pero at the end of the day, pwede ako both. Siguro kaya ako nakatagal. Ikaw, Charles, kasi alam ko, hindi ka rin naman din gala. Ngayon lang Hindi, tayo gumati. ngayon lang ako nagiging gala at saka kahit dati, 'di ba, yung nagsisimula pa lang ako maging freelancer, yung sumasama-sama ako sa event, ako yung nasa kabilang sulok lang. Hindi kagaya ako ni Rochelle na ang daming kwento, ang daming kausap. Normally, nasa isang side lang ako. Wala din kausap. So, it's okay. Kahit wala akong kausap. Kahit naman nung bata pa ako. So, walang masyadong problema sa akin ng maging online worker. Yun. Pero minsan may mga pagkakataon na syempre as you grow older, may mga tayo siguro, naisip ko siguro ganun yung mga feeling ng mga thunders na, ng mga matatanda na. Yung, kaya gusto nilang kachika-chika. So, may mga ganun na kasi minsan feeling. Na dati kasi, okay lang sa akin nang wala akong kasama. May mga times na gusto ko may kausap din. So, yun. O siguro dahil nga nung nag-opisina pa ako, talaga may kausap ako. Oo, ngayon nawawala na. Yun. So, kayo-kayo na lang. O, balik tayo kay Vincent. So, Vincent, sa ngayon, ano yung sa tingin mo yung greatest achievement mo na sa pagiging freelancer? Sa work mo ngayon? Kasi more on achievement nadagdag na bagong skills. Kasi yung pinasok ko yung work ko ngayon, although related siya nung nag-abroad ako, may bago kasing nadagdag eh. Tapos tinitingnan ko din yung market niya abroad. Madami naghahanap. So I think yun yung isa sa mga greatest achievement na nag-freelancer ako. Dagdag skills, dagdag knowledge. Dagdag skills, dagdag knowledge, tapos dagdag ng income. Di Oo, ba? dagdag Yes. Oo. Yun din naman kasi yung importante doon eh. Yung pakiramdam mo nag-grow ka. Di ba? As a person, professionally, and at the same time, syempre, nagkakaroon ka ng extra budget para doon sa mga bagay na dati hindi mo nakukuha, hindi mo nabibili. Or mabili mo man, kailangan mo siyang effortan. Or yung hinayang na hinayang ka, tapos nagdadalawang isip ko, ba't ko pa kasi binili? Sayang, dapat ganito na lang. Yung mga ganun, di ba?
mga bagay na nabibili mo lang kasi may sale. So Oo. ngayon, kahit paano, mas tumaas na yung buying power mo. Can you say that freelancing has a huge impact in empowering hindi lang yung mga kalalakihan, kung hindi yung Filipinos in general? Oo, siyempre. Laking impact ng freelancing. Ano pa lang sa sweldo. Mm. Ang laki ng difference. Kahit siguro yung nagsisimula ka pa lang freelancing na wala ka pang talagang experience kumpara sa papasok ka ng local. Mm-mm. Ang laki ng difference. Saka bukod dun, yung kasi merong mga parang work-related na applications na sa ibang bansa lang, wala sa Pilipinas. Pero Tapos ngayon pag nagagawa. ngayon, oo, nagagawa mo. So, kung sakali ano ka, mag ibang bansa ka, alam mo 'yun, alam mo yung mga applications yung kailangan nila. Kasi iba din yung ano iba yung construction parang tawag dito. Iba yung construction process sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas. Malaking difference? Akala ko kasi pag magpupukpuk ka dyan, gagawa ka ng bahay, pare-pareho lang yung proseso. How can you say? Hindi. Parehas lang na magpupukwa rin, maghahalo ka ng semento. Oo. What I mean is sa design. Kasi merong, Oo. halimbawa, paano ba? Halimbawa, Excel. Sa work mo, kailangan mo ng Microsoft Excel. So, di ba yung Excel, meron din siyang Google Sheets na counterpart. So, halimbawa, yung Google Sheets, hindi siya available sa Pilipinas. Excel lang available sa Pilipinas. Pero yung Google Sheets, yun ang ginagamit sa US. Yung mga oo, yung mga kasanayan nila at nakasanayan natin. Hindi sa nakasanayan, parang limited lang siya. Pang US lang si Google Sheets. Yung Excel pang worldwide. Namin ng Google Sheets since Hindi, 20. halimbawa nga, yung inaano ko lang, Okay. Sample lang. application. Sample lang pala, sample. Hindi, Okay. example lang application. Kasi kung i-ano ko ng design, pero wala akong maisip na katumbas na application yung ginagamit namin yun sa Pilipinas sa local. So yun, magandang chance na mag-freelance kasi hindi mo talaga siya ma-touch kung sa local ka lang. Totoo Tapos yan. ang ganda rin, ang ganda ng output. Kahit nasa bahay ka, alam ko naman na sabi mo nga introverted ka. Pero kahit nasa bahay ka, can you say na yung network mo lumawak din or the same? Or mas marami kang na-meet ngayon na sa bahay ka nagtatrabaho? Kasi meron kaming ganung experience. Maybe because nalinya naman kami sa training. Pero iba kasi naman yung yung sitwasyon mo. So what can you say about that in terms of network? Network? Wala, ganun pa rin. Bumaba pa yata. Introverted nga siya. Ayaw nga labas. Oo. Network, wala, ganun pa rin. Lalabas. O Facebook group, Facebook group, yung mga group mo lang, kung ano yung group mo yung mga nandun na, yun pa rin. Kung i-add ka lang doon sa group, yun, hindi madadagdagan yung network. Kung hindi ka i-add, hindi ganun pa. Tapos mababawasan pag naging wala nang activity dun sa group. Punta na siya sa dulo ng chat. Ang tagal na ito, 1 year ago. Hindi ikaw tipo yung parang nag-i-initiate ng ng discussion. Hindi. Okay, may question ako, 'di ba nabanggit mo kanina yung mga experiences. So, sa tingin mo ano yung meron ka bang maibabahagi sa amin na unforgettable experience mo sa work mo ngayon? Work ko ngayon, forgettable. Or funny? Talaga nag-isip po. Parang wala masyado. Alam ko na. Yun nga, bukod dun sa 1.5 years na nagantay ka bago mag-start, hindi mo lang kung bogus o totoo. Pero turns out, totoo pala. Maganda at maganda rin. After a year, nag-decide sila na mag-hire Filipino.
Local, dito rin, local. Pero hindi ako yung, parang hindi na pupunta sa akin. So yung nag-hire din sa akin. So naghanap siya, ano, may na-hire na isang Pilipino na tingin ko opposite sa akin, yung ano siya, extrovert. Tapos gusto niya lagi may kausap. Kahit naman ako, gagawin sa'yo, nung na-hire na siya, nag-start na siya, ang tatanong, tapos hindi lang yung tanong na chat halimbawa, paano itong ganito? Tatawag pa dun sa Viber. Eh, hindi nga yun yung nature ko, ayaw ko nung may kausap. Kaya nga nag-online ako eh. Gusto ko lang, email lang tayo. Ang chat ka lang. So, ayun. Ano lang, parang nagulo lang yung mundo ko ng slide. Kasi Oo. nasanay ka na nung 1 year na email lang yung kausap mo eh. Kausap mo Tapos yung bigla ka may taga-iwan, taga kausap. doon. Oo, tapos biglang Mm-mm. may tatawag-tawag. Ewan ko kung nakakaano yun. Pero para sa akin, parang hindi ako comfortable sa ganun. Oo. Naalala ko si Fred, Mosqueda, Shirls, nagko-close siya ng sale sa chat or email. Hindi siya nakikipag-discovery call. Oh, mas social yun, di ba? Kasi hindi mas komportable na nakikipag-usap. So, basta naman kaya eh. Ganun talaga kanya-kanya. And at the end of the day, hahanapin mo kung saan ka komportable and where you will function at your best. Di ba? So, kung nandyan ka at meron ka naman trabaho dyan, di ba? Di, go, ituloy lang. Curious lang ako. Di ba sabi mo hindi ka nakikipag-usap? So, ano yung typical day mo? From the start sa morning, paano yung typical day mo Typical sa day work, sa house? sa house. So, Mm-mm. gising ka lang umaga, luto, almusal. Pag walang stock, mamalengke, malapit lang naman yung palengke. Tapos balik sa bahay, luto ang tanghalian. Pero kumain lahat, mag-i-start ng work. Kung start nga ba yun ng work yan. Kasi ang dami mong abot eh. Kasi mag-i-start ka na ng work pag napa-Facebook ka. Isang oras. Pero Kaya. nag-work ka pa rin. Parang multitasking. Ay, kasama Tapos, Paano mo na yung parang, kasi di ba ibang-iba yung environment pag nasa field ka at saka pag nasa online ka nag-work, kahit na same lang naman siya, same kumbaga same specialization. So, yung focus mo, hindi ka ba nahirapang mag-adjust sa paano mo ifo-focus yung attention mo sa work? Ngayong, kumbaga wala ka ng nakakahalubilong tao, ikaw na lang talaga, wala nang nakabantay sa trabaho mo and all that. Hindi, parang ngayon mas focus lalo ako sa work. Kumpara dati. Wala nang kachikahan no? Walang Oo. distraction. Hindi, wala din naman kasi kachikahan dati. Kasi kung minsan pa nag-work ako, nasalpak din yung earphone ko. Sunod ka lang. Chichika, siguro after work. Chika ka lang doon sa trabaho mo ng slide. Pero ngayon kasi, saka parang halimbawa, kung ikukumpara ko yung work ko ngayon dun sa work ko sa Riyadh, parang lang, yung office namin doon, nilagay lang sa bahay. Ganun. Wala talaga siyang hindi siya site related. Although yung mga projects nasa site, pwede mo siyang gawin online. So, hindi masyadong malaki yung difference nung ginagawa ko ngayon na. Pero compared dun sa ginagawa ko dito sa Pilipinas, site, tapos bahay, yun malaking difference. Kasi site talaga yun. Kailangan ko talaga sa site.
Nakamute ako. Nag-ano pa naman, nagsa-side comment pa na ako. At least ngayon, 'di ba, you get to enjoy your family nang nasa bahay ka and at the same time, 'di ba, nagagawa mo yung profession mo. Tapos sabi mo nga kanina, you felt that professionally you've grown. Meron ka pa bang gustong gawin? Meron ka pa bang gustong matutunan? Or apart from what you're doing now, baka may gusto kang position or trabaho pertaining to online services? Matutunan, madami. Kasi yung matutunan naman, hindi matatapos siguro kahit mamatay ka na. Yun pa Oo. rin yung kailangan kahit ano, yung matutunan ka. Sabi nga, you never stop learning. Yes, totoo. So ngayon, ginagawa ko minsan, check ako ng forums, kung sa related din sa work. Kasi merong forums yung application eh. So may problem sila, tinitingnan nila. Minsan binabasa-basa ko. Tapos lalo na ngayon AI. Yeah. Hindi ba kayo na sa AI na babahala? Yan, speaking of that, engineer ka, hindi ka ba nababahala sa AI? Has it affected your work in some way? Better Sa work or ko ngayon, better. okay? Kasi software eh. Tapos na software na ginagamit namin. Meron kasi siyang parang add-on na program na may code, something ganyan, para mapadali yung trabaho mo. Mhm. So, dati, pag mag, na figure, na-introduce sa akin yung feature na yun, nung nasa Saudi ako. So, tinitingnan ko, may din ako, medyo techie. So, gusto kong pag-aralan. Kasi ang ganda ang gandang feature para dun sa application. Kaso nung tinitingnan ko na, ang daming code. So, maghahanap ka, i-search mo sa Google, halimbawa, babasa ka ng forums, ang dami mong kailangan basahin Matagal, para oo. malaman. Samantala ngayon, para ma-figure out mo lang yung code, copy-paste mo lang sa ChatGPT. Tapos yan na yung magsasabi sa iyo, ganito yung gagawin niya, ganyan yung gagawin niya, ganito ang gagawin niya. Sige, ChatGPT, gawin mo ng ganito. Ito, ganyan. So far naman, maganda yung reply ng ChatGPT. So kung may gusto akong gawin na program na gano'n, madali lang kumpara dati. So kung nababahala ako sa AI, ngayon na hindi. Parang helpful pa siya sa akin. Diba? Totoo naman eh. Kasi maraming natatakot. Kasi baka Oo. palitan na daw ng AI yung trabaho nila. Do you have that kind of feeling or fear? Or ano yung gusto mong sabihin sa Wala. mga ganun yung takot nila? Kung natatakot sila na palitan ng AI yung trabaho nila, pag-aralan nila yung AI Yun nga. na related dun sa trabaho nila. Mm-mm. Isipin nila paano nila mapapag-aralan yung AI sa such a way na ang gagawin ng AI yung ginagawa nila. Pero sa halip na ang gagawin nila yung ginagawa nila ngayon, ang gagawin naman nila, gagawa sila ng AI na gagawin yung trabaho nila ngayon. Magiging expert naman sila dun sa AI. Ang maganda nun, may background sila sa output ng AI. Kasi yung AI, hindi naman siya yung automatic na 1 plus 1 equals 2. Pwede mo siyang turuan na gawin mo 1 plus 1 equals 3. Diba? Ano siya artificial intelligent na kailangan pa rin niyang turuan. Hindi siya ganun hindi ka ganun parang calculator. Oo. So, kung nababahala sila na palitan ng AI yung trabaho nila, din gawin nila, maging expert naman sila dun sa paggawa ng AI na papalit sa trabaho nila. Correct. Diba? Ang maganda nun, expert na sila dun sa AI, alam pa nila yung output. Alam nila na tama yung gagawin ng AI. Mm-mm. So, Hindi lang sila basta prompt engineer. hindi lang sila yung magko-code. Kasi meron nun magaling ka sa AI. Kaso yung output, hindi mo na alam kung ano yung output. Tama ba itong output? Mm-mm. Mm-mm. So, ano yung use ng AI? Wala din.
Ayan, merong istorbo. Tumatawag ang aking anakish. O, di ba? Yes, oo. Ang, Natitigil ako sa ang atin bilis ng time natin. Nakatingin ako sa oras. Digo, bakit? sa comment section, walang masyadong nagko-comment. Yung mga daddy kasi introvert lahat. Pati comment section, introvert. Introverted yung mga daddy, hindi supporter. Pag mga mami yan, maiingay tayo. Baka nagiinom. Bukas, ang tawag dito. Nagiinom. Tomorrow ay Thanksgiving. Paano ka nag-unwind? Oo, Wala lang, lalaro lang, cellphone. Cellphone lang? So, Computer. okay ka na nun? So, Okay yun na yung ako. pang mental health mo, maglalaro Oo. lang ng cellphone. How about movies? Nag-movie ka? Hindi rin. Oo, cellphone lang. Hindi ka Cellphone. Ako nagsiseries. Ako rin. Hindi. Ano kasi ako, pag nagsisiris ako, naabot ako ng umaga eh. Ayaw mo naman kasing tigilan, unwind Yun nga lang. eh. Hindi marathon. Pag kasi pag napanood ako ng series, siyempre, ano kayo mangyayari dito sa susunod? Sa anong oras na? Lalo na, hindi cliffhanger na. alas 10 pa lang. Season ender, mga ganun. Tapos maganda pa yung next season. Last episode. Last episode, alas 3. Ay, kaya pa, alas 3 pa lang. Okay, tingin mo, may liwanag na. Wala na. Sira na. Puyat na. Oo. So, may isa pa akong tanong. So, sa ngayon, do you think, ano yung pinaka-biggest fear mo? Fear... kasi kung sa work, kung before ng pandemic, mawala ng work. Kasi mahirap maghanap nun eh. Lalo sa kahit online or on-site. Pero ngayon, kung mawala ng work, siguro makakapag-shift naman ako ng on-site, balik ako dito, local. Pero syempre, yun pa rin, yung fear mo, mawalan pa ng work. Totoo naman. May backup ka ba? Meron ka bang client number 2 or meron kang business on the side na binubuo? Hindi siya business eh, parang ano lang siya. Sideline lang. Ano, barya-barya lang, pero pwede na. Pwede na. Oo, di ba? At least umpisa tayo. Ang barya pag pinagsama-sama, lalaki din yun. Oo, totoo. Ano lang, one day job. Dumating yung anak ni Cha, ang ganda. Wow. Dalaginding. Andito kasi ako, Vincent, sa bahay ng isa sa mga kasama namin sa FAPS ko. Nakikibahay ako. Ayan. Meron kasing klase dito. So, medyo malapit-lapit sa kanya. Sa kanya ako ng gulo. Kasi pauwi na ako ng Manila mamaya. Pero syempre, bago umuwi, magtrabaho muna tayo. 'Di ba? Perks of working from home or anywhere. Basta tala mo laptop mo. Oo. Ganun talaga. Pero ikaw, sige, meron ka bang parting message para sa mga kapwa mo tatay na gustong magsimula online, or yung nag-i-struggle, nahihirapan, or yung gusto nang sumuko? What can you say to them? Tuloy nyo lang. Hindi yan kinabukaan, parang yung result niyan, hindi agad-agad. Makikita mo yan siguro 1 year, 2 years. Tulad ko, nag-antay ako 1.5 year. Sige, siyempre sino ba naman mag-aantay nun? Pero habang nag-aantay ka, huwag ka maging stagnant. Gawa ka ng ibang bagay. Diba, mag-aantay ka ng work, wala ka pang work ngayon. Gawin mo, mag-aral ka. Ang daming learning sites. Mga free, diba? Pag-aralan mo yun. Kasi wala namang mawawala pag pinag-aralan mo yun eh. Kahit basa-basa lang. Mas madadagdagan pa. So, kung habang ngayon wala ka pang work, nag-aantay ka, o kaya naghahanap ka ng work pero hindi ka qualified, tingnan mo yung mga qualifications. Tapos pag-aralan mo yun, apply ka ulit, nakakachamba ka rin ng client. Oo, Nakakachamba ka rin ng work. Tsaga-tsaga lang. Kasi kung titigil ka, wala talaga. Nakatigil ka. Walang mangyayari pag nakatigil lang. Totoo yan.
Tsaka sa atin naman, hindi lang din siguro sa mga tatay, pati sa mga nanay din, and to everyone who wants to try online services. Hindi talaga siya madali. At pag Oo. hindi ka naging creative, hindi ka naging matyaga, hindi ka naging resourceful, mapag-iiwanan ka talaga, 'di ba? Kaya hindi pwedeng tumigil. Pwedeng wala kang natututunang bago because technology keeps on improving. 'Di ba? Yung kunyari yung isang tool ngayon, after 2 weeks iba na yung gamit o kaya nawala na yung button sa kaliwa, napunta na sa kanan, nag-iba na yung function, nag-evolve kasi siya. Parang cellphone lang, 'di ba? Na every 2 weeks may bagong mga labas. So ganun din lalo na online applications, nag-upgrade. And Oo, so kaya, kailangan tayong sumabay. kaya kailangan mo talaga learning, continuous learning. Correct, correct. Walang mawawala sa'yo pag mag-aaral ka. Madadagdagan pa lalo. Madadagdagan pa. O, yan ang ating takeaway for the day, Charlene. Tulad na lang isa learning. pa, tulad nung sinabi ng prof ko ng college, huwag mong pangarapin na maging mayaman ka. O kaya huwag mong i-target na maging mayaman ka. Ang i-target mo, maging magaling ka sa isang bagay. Kasi pag magaling ka na, hindi mo mamamalayan, mayaman ka na rin. Mayaman ka na. Oo. Ay, totoo yan. Yan yung lagi kong nakikita sa mga coaching emerald. Don't focus on the money, focus on the skill. Yes, because money will follow you. Yes, exactly. Yan yung mga, dami natin. Tayo susundan. Hello, money. Sundan mo naman ako. Sana Manny di Pacquiao ba? daw. Sundan ng money. Ibang money. Ibang money yung sumunod, si Manny Pacquiao. Ay, may money pa rin pala yun. Okay lang yun. Money. Ayan. Thank you so much, Vincent, for gracing tonight's show. Nag-enjoy kayo makapagkwentuhan sa iyo kasi bihira din yung from the point of view of a father. Parang so much more na engineer. Yung tatay na introverted, hindi kasi marami yung mga nakakausap namin katulad mo na nag-enjoy at nag-thrive dito sa online industry. So ako kasi ang take away ko today is yung sinabi mo kanina na tiyaga-tiyaga lang. Sabi mo nga 1 year kang naghintay, 1.5 years. Wala, 'di ba? Parang sino nga naman mag-aakala na may mangyayari pa doon sa in-applyan mo and 'di ba, kliyente mo pa rin siya hanggang ngayon. So tiis lang, wag lang titigil. Wag lang aalis kasi pag nag-quit ka ng maaga, wala na. Hindi mo na malalaman kung ano yung opportunity ahead. Diba? O, yun. Charles, how about you? Sa akin naman, yung parang sinabi niya kanina, di ba? 20 lang ang kanyang in-applyan for how many months? So, yung kasi yung pagkakamali din ng ibang mga freelancers na ang ginagawa nila, apply sila ng apply, ang dami lang ina-applyan, pero yun nga, copy-paste. Di ba? Dapat kapag nag-a-apply ka talaga, you have to check it. And of course, kung ano yung kailangan yun yung i-provide mo ng mga details. Yung iba kasi, meron lang silang template, copy-paste, copy-paste, copy-paste and everything. Naalala ko dati yung, di ba yung sa training namin, mayroon doong ano siya sa admin, VA yung ina-applyan niya. Nakalagay, as a social media manager, I can do this for you. Tapos nakalagay doon pang lahat ng social media management. So, paano magkakaroon ng chance or mas malalaki ang chance kung kita pa lang sa application na hindi binasa kung ano yung requirement, di ba? So, doon sa mga nag-start pa lang, please, yung mga templates, mahalaga ang templates, nakakatulong ang templates, pero make sure naman na template lang yon, i-edit mo yon. So, yun lang. Diba? Ze, ikaw, naririnig mo pa ba kami? May signal ka pa? Parting Actually, yun din message? same sa sinabi ni Sherlyn. Yung sinabi ni Sherlyn na pagkakamali ng mga freelancers, hindi. Pagkakamali natin. Ang dami-dami nating fino-focus na kung ano-anong mga skills. Di ba yung shiny object syndrome natin. Hala, gusto ko digital marketing. Hala, gusto ko dito na naman. Hala, Sherlyn. Di ba? Sakit natin yan kasi sa sobrang dami ng skills, hindi na tuloy natin alam kung ano ang ifo-focus natin. And isa sa talagang, kahit nung ginagawa ko pa lang yung blog, kasi na-feature si Sent doon sa blog sa amin So, sa sinusulat ko pa lang, doon ko na-realize na iba pa rin talaga pag nag-focus ka sa isang bagay lang. Yes. Makukuha, it will come, pero kailangan mo rin talagang antayin ng matagal. Kasi yung focus, masyadong malaking bagay yung focus mo sa kung ano yung focus on the goal. End game. Yun talaga yung focus. Yun lang.
Oh, ayan, 'di ba? Focus on the goal. Wag gumamit ng templated na mga canned messages, mga template na 'di ba, responses, i-edit nyo naman, personalize them para nakita naman yung kliyente na nagbasa ka. O, 'di ba? So, thank you so much everyone for watching tonight's show. At Vincent, maraming salamat sa aking mga co-host na naggagandahan si Jehan kahit na bumabiyahe nandito pa rin, 'di ba? So, every Wednesday, abangan nyo po kami ulit next Wednesday, 7 p.m. same time para sa isa na namang episode ng FAPS Talk sa aming mga ka-online professionals yan. Kung hindi pa kayo nakalike sa aming Facebook at Instagram, nasa YouTube na rin kami. Nasa YouTube din kami at nasa TikTok. So pakihanap na lang po FAPSCO, ayan, the Filipino Online Professional Service Cooperative, ang first national-based cooperative for and by online professionals. Yun lang po muna, mabuhay tayong lahat, and see you again next Wednesday. Bye everyone. Let's keep growing together. Bye. Bye. Thank you, Engineer Sen. Thanks.